12:42, A-Tribe Media Broadcasting. Para sa mga nagbabagang balita, narito ang inyong karancho, Miguel Hill. Miguel Hill. Muling sumasa inyong balita sa tanghali at una sa ating mga balita. May babala pa rin ng bagyo sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil sa bagyong Hana. Sinabi ni Pag-asa Weather Forecaster Samuel Duran na itinaas na sa Signal number 2 sa Calayan at Babuyan Group of Islands maging sa Northern Cagayan. Signal number 1 naman sa Batanes Province kasamang Itbayat. Batay sa huling tala ng Pag-asa ngayong alas 10, Huwebes ng gabi, nasa layong 605 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes ang bagyo. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na aabot ng 165 kilometers kada oras. Malapit sa sentro nito at pagbugsong aabot ng 200 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pataywan sa direksyon Pakanluran, hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour dahil napakalakas ng bagyo. Dahil napalakas ng bagyo ang habagat, asahan na ang buong Visayas at Mindanao, maging sa Mimaropa, ang pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Sabado ng umaga, inaasahan ng paglabas ng bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Balita sa tanghali. Sa ibang balita, nanawagan si University of the Philippines Diliman Chancellor Michael Tan na kupkupin muna ng alumni ang ilang mga estudyante na wala pang matuluyan. Matatandaan lumabas ang issue na kulang ang mga dormitoryo sa UP Diliman kaya tila nagcamping ang mga estudyante sa labas habang hinihintay ang resulta ng kanilang apila. Kaya kahit siya ay kumukupkup na ng 2 estudyante. Sagot naman ito sa alegasyong may natutulog sa sunken garden. Hindi ako papayag. This is just out of proportion. I told the students nga. Sabi ni Tan, have the people who slept in the sunken garden, have them come and see me. Kung kailangan, I will take them in my own home. That's a promise on public. Tuloy sila dito sa Balay Chancellor. Balita sa tanghali. Good news naman mga karadyo, muling sasalubungin ng Tapia Singil ang mga customer ng Manila Electric Company or Meralco ngayong Agosto. Dahil sa pagbaba ng generation charge at iba pang bayarin, makakatipid ang mga consumers ng 26 centavos kada kilowatt hour. Una nang bumaba ang singil ng Meralco ng 70 centavos kada kilowatt hour noong Mayo, 20 centimos naman noong Hunyo at 28 centimos kada kilowatt hour nitong nakaraang buwan. Balita sa tanghali. Samantala, tuluyan ang naihain ng kasong kumukwestiyon sa legalidad ng pagiging mambabatas ni Senator Grace Poe Huwebes. Naisampa ng complainant na si Rizalito David ang reklamo sa Senate Electoral Tribunal or SET matapos itong maudlot kahapon ng hindi makapagdala ng 50,000 pesos filing fee at 10,000 pesos deposit. Layo ng 16-page co-warranto complaint ni David na patalsikin si Poe dahil sa kwestiyon ng citizenship nito. Giniit ng reklamo na palsipikado ang mga dokumento ng senadora at hindi rin totoo ang mga nakalagay sa Certificate of Candidacy niya nang siya'y tumakbo sa 2013 elections. Dagdag pa ni David, may problema sa pagiging foundling ni Poe na dapat sana ay nalinaw bago siya ganap na tumakbo bilang senadora. Banggit naman ng complainant na nagpapakilalang concerned citizen lamang po na walang grupo o sino man na nasa likod niya sa pagsampa ng reklamo. Sariling gastos din niya anya ang kanyang inilaan para sa pag-usad ng kaso. Balita sa tanghali. Mula pa rin sa Senado, balak paharapin ni Senator Antonio Trillanes IV sa Senado ang mga maestrado ng Court of Appeals na kanyang inakusahan
sa pagtanggap ng suhol. Ito ay matapos ipatawag ng CA ang senador para humarap naman sa pagdinig ng korte hinggil sa akusasyon. Ayon kay Trillanes, kapwa tumanggap sina Associate Justices Jose Reyes Jr. at Francisco Acosta ng tig 25 million pesos kapalit ng pagpapalabas ng temporary restraining order laban sa preventive suspension na ipinataw ng Office of the Ombudsman kay Makati Mayor Junjun Binay. Pangako pa ng senador, papasubpina niya mga clerk of court at mga empleyado ni Reyes at Acosta. Ilalantad din niya ang lifestyle ng mga ito. Tiniyak naman ni Trillanes na harap siya sa pagdinig ng CA na itinakda August 14. Balita sa tanghali. Sa puntong ito mga karancho, time check naman tayo. Ano na nga ba ang tumpak na oras ngayon? Ang oras po natin ngayon, ganap na 12:19 ng tanghali. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Oxybright. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita, Miguel Hill. Balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting. DWBL 1242, 8 Trimedia Broadcasting. Para sa mga nagbabagang balita, narito ang inyong karancho, Miguel Hill. Miguel Hill. Tila nauso na naman po ang food poisoning dahil isinugod sa ospital ang 19 na individual matapos silang manggaling sa isang kainan sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa pinuno ng Committee on Health ng Angeles City na si Councilor Alex Indyongco, nakaranas ng pananakit ng tiyan at diarrhea ang matinakbo sa ospital. Batay sa inisyal na impormasyon, dinala sa Angeles University Foundation Medical Center ang 9 na mga ito, habang 3 naman ay nasa Angeles Medical Center, 5 sa Macabalia Hospital, 1 sa Sacred Heart Medical Center at 1 naman sa St. Raphael Hospital na alampansanhin ang iniinda nilang sama ng pakiramdam. Balita sa tanghali. Samantala, sinibak naman sa pwestong hepe ng istasyon ng pulis na may hawak sa barangay 188 sa Caloocan City kung saan nadiskubre ang isang drug den. 10 bahay ang nahuling pinamamalagian ng mga gumagamit ng droga o shabu, kung saan 3 dito ang giniba ngayong Huwebes. Kailangan namang alamin kung sino ang mga nagmamay-ari sa mga iba pang bahay. Bukod sa drug den, may pasugalan pa sa loob ng unit. Isang lote namang tinuturong libingan ng mga libingan nga ng mga police asset ang pinahuhukay. May nakalap din video ang mga pulis kung saan makikita ang pagpaparti-partihan ng ilang naka-uniforming barangay tanod na nakasashay ng droga. O may mga dalang sashay ng droga. Nako, tinanggi naman ng barangay na sangkot ang ilang tauhan nito sa nasabing aligasyon at mga iligal na gawain. Balita sa tanghali. Sa ibang balita, nananawagan ng Student Alliance for the Advancement of Democratic Rights in UP or Stand Up na ipa-standardize ang rate sa mga boarding houses malapit sa University of the Philippines or UP Diliman. Kasunod ito ng issue na kulang ang slot sa mga dormitoryo sa labas ng campus dahil para matulog sa labas ang ilang mga estudyante. Kung hindi naman kaya na ma-accommodate sa lahat ng mga dormitory, ma-accept sila na reasonable ang price, reasonable ang babayaran ayon naman sa mga estudyante. Sabi pa ng mga estudyante, dapat maging transparent ang administration ng UP kaugnay sa hindi pagbigay ng dorm slot sa ilang mga estudyante. Balita sa tanghali. Samantala, sa kaugnay pa rin balita, inamin ni UP Chancellor Tan na talaga namang may kakulangan ang dormitoryo sa loob ng campus. Anya,
may prioridad sila sa pagpili ng tatanggaping mga estudyante sa loob ng dormitoryo. Ilan sa partikular na inuuna nila ay ang mga estudyante na galing pa sa malalayong lugar at mga freshmen o mga bagong estudyante. Mas nahirapan anya sila ngayong taon dahil may dagdag pa na 800 or 800 freshmen kumpara sa mga estudyante nung nakaraang taon. Balita sa tanghali. Alamin naman natin na muli mga karancho ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 12:23 ng tanghali. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Happy Cake. Balita sa tanghali, mga kapanapanabik at napapanahong balita sa loob at labas ng bansa. Balita sa tanghali, mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Miguel Hill. Miguel Hill, ang inyong tagapagbalita. Miguel Hill, balita sa tanghali, 30 minuto ng hitik na mga nagbabagang balita. Pakinggan alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Dito lang sa himpilan ng serbisyo publiko, DWBL 1242. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Narito ang mga kapanapanabik, punong-puno ng impormasyon at kasiyahan, mga programang ipinagmamalaki ng 8 Tri-Media Broadcasting. Umpisa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hataw sa balita at komentaryo kasama sina Jerry Yap at Percy Lapid. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, kalusugan ay kayamanan kasama ang mga batikang doktor sa bansa, Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, katapat at karancho sa radyo kasama sina Mayor Fred Lim at Miguel Hill. Alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali, balita sa tanghali, mga nagbabagang balita ihahatid ni Miguel Hill. Alas 12:30 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon, patok na palaro sa radyo kasama ang mga kwerang sina Shalala at Mark Canlas. 1:00 hanggang alas 2 ng hapon, pag-ibig, musika at iba pa kasama ang mga premyadong mang-aawit sa bansa, Lloyd Umali at Ima Castro. Hindi naman magpapahuli sa alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Showbiz Galore kasama sina Rodel Fernando at Pelita Uy. Mga dekalidad na programa sa radyo, pinag-isipan at sinaliksik upang maging gabay sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting. DWBL 1242, 8 Tri-Media Broadcasting. Para sa mga nagbabagang balita, narito ang inyong karancho, Miguel Hill. Miguel Hill. Okay mga karancho, announcement po para sa lahat ng mga nadikitan na. Nadikitan na ng sticker ng 8 Tri-Media at DWBL 1242. Kaunting paalaala lang na meron pong serial number ang bawat sticker na aming dinidikit sa inyong mga sasakyan o kung saan paman. Kaya itago nyo, mangyari lang itago nyo yung katuwang na card niyan dahil yan po ang magiging pruweba nyo ng serial number. Yan serial number nyo dahil every week, tuwing linggo ay bumubunot kami ng swerteng serial number na magwawagi ng mga papremyo mula sa aming himpilan. Kaya makinig lamang po araw-araw sa aming istasyon, DWBL 1242 at baka isa na sa mga serial number ninyo ang mabubunot at mananalo. So mamaya, pagkakaalam ko, ay muling bubunot tayo ng lucky serial number. Gayunpaman, yung pong nanalo last week, palagay ko baka hindi niya alam na merong kasamang serial number, yung kanyang sticker. Ito po naman, yung number 888970, 888970, 38 tapos 970, ay hindi pa nakiklaim o nakukubra mula sa aming tanggapan ang kanyang prize. Pag ito'y magtatagal, palagay ko baka ma-forfeit na yung prize. Anyway, itong nagmamayari ng sticker na 888970, pwede mong i-claim yung iyong prize dito sa aming studio, 8 Tri-Media Broadcasting Studio, located at 1152 Seneca Plaza Building, Unit 404, 4th floor po yan, E. Rodriguez Senior Avenue, Quezon City, from 9 a.m. to 5 p.m. So office hours lamang po ay kung sino man
nagmamay-ari nitong sticker na ito na meron serial number 888970. Ano pa iniintay mo? Pumunta ka dito sa aming opisina, sa aming studio at nag-aantay sa iyo ang iyong premyo. Huwag na patagalin, baka ma-forfeit pa ito o mabigay pa sa iba. Anyway, pagkatapos po ng ating programa, yung pinakaantay nyo ng programa na Tanong Ko, Sagutin Mo. Siyempre, makakasama nyo dyan si Shalala at si Mark Canlas. Si Baby G Mark Canlas, nasaan ba siya? Nasa Try 7 Marketing, Tarpaulin and Printing Shop, Old Santa Mesa Street, sa may Stop and Shop po yan. Barangay 587, Santa Mesa, Manila. So kung nandiyan kayo sa area ng Stop and Shop, ano pa ba ang inyong inaantay? Hanapin nyo yung matangkad at poging binata dyan, si Baby G Mark Canlas. At sagutin ang kanyang mga simpleng tanong. Magtatanong pala sa inyo, walang iba kundi yung magandang si Shalala. At okay, nandito na po siya sa aming booth. Kaya iti-turn over ko na po. Happy weekend. Diyan po nagtatapos ang ating balita ngayong linggong ito. Lunes na po tayo magkakasama-sama muli. Ako naman, ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Happy weekend! Balita sa tanghali.